ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito at sa banal na misang ito ay ginugunitan natin ang banal at martir na si Saint Blaise, San Blas, na kung saan siya ay namuhay ng pag-aalay ng kanyang sarili para sa Diyos. Kokonti po ang mga nasulat sa kanya, kokonti ang literatura sa kanya, pero siya po, base sa tradisyon, ay mas nakilala na nakapagpagaling ng isang may karamdaman sa lalamunan, kaya po naging tradisyon na tuwing ika-3 ng Pebrero, meron pong magka-krus na kandila ang inilalapat sa leeg para doon sa mga inihihingi ng kagalingan ang kanilang lalamunan na mamaya po ay gagawin din natin. Sa atin namang paghahanda sa banal na misang ito, atin munang aminin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito'y ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makanta namin araw-araw at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat na aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita.
Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi," at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito ay naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ang pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin." Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y ligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan sila ng napakaraming tao, nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya.
May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubusang nahihirapan. Marami na manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa kanyang sariling, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang makapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabing, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at siya'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabing, Talita kum, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang walang humpay na pagpapagaling ng ating Panginoon. Mga kapatid, simula nang pumasok tayo sa ordinaryong panahon ng kalendaryo ng ating liturhiya, pagkatapos ng panahon ng Pasko, ang naririnig nating ebanghelyo sa ordinaryong araw ay ang ebanghelyo ni San Marcos, na kung saan mahigit ng 2 linggo ang halos naririnig natin ay ang araw-araw na pagpapagaling ng ating Panginoon sa lahat ng mga may sakit sa mga lugar na kanyang nililibot. Siya ay pumili din ng 12 na makakasama niya. Sa simula pa lamang ay malinaw na ang plataporma ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang sabi niya,
Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at talikdan ang kasalanan. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Bear in mind, my dear sisters and brothers, you will hear this phrase, repent and believe in the gospel, sa February 18, sa pagsisimula ng Lenten season, na kung saan ito ay sinisimula natin sa Miyerkules ng Abo. Sumunod na dito ang paglibot niya sa maraming lugar at nagpapagaling ng lahat ng may sakit. Kasama dito ang bayanan ni Simon Pedro, ang kanyang unang tinawag, at ang napakaraming tao ang dumudulog sa kanya upang hingin na siya ay pagalingin. Unti-unti na niyang ipinakikilala ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad at nagsisimula na niyang hubugin sila sa landas ng kanilang tatahakin bilang apostol na kanyang susuguin sa bandang huli. Ito rin ay pagkakataong ipinahayag niya sa mga tao na ang isa sa palatandaan ng paghahari ng Diyos ay ang kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman. That's why, sabi nga po ng professor ko, it is a non-stop healing of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, sinabi ng ebanghelistang si San Juan sa paglalarawan ng kaharian, ang sabi niya, that all may have life in its fullness. John 10:10. May ibang katangian ang kwento sa ating ebanghelyo ngayon. Ito ay yung tinatawag na double healing. Ano ang katangian nito? Una, pareho silang babae. Alam naman natin na sa lipunang ginagalawan ng Panginoon, ito'y tinatawag nating male-dominated society na kung saan walang puwang masyado ang mga kababaihan. Pangalawa, isang napakabata, dalagita, at isang may edad na. Sa pagninilay ko po, pagpapahalagan niya ito sa mga katabataan at sa mga nakatatanda. Ang tawag natin ngayon ay senior citizen na tulad ko, na kahit ngayon ay kailangan pa din ng patuloy na kagalingan at pagkalinga hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Pangatlo, pagpapahayag ito na ang ating Panginoon ay nagbibigay puwang sa mga kababaihan at sila din ay katuwang sa misyon. Bukod pa sa mga apostoles. At dito makikita natin sa banal na kasulatan ang naging mahalagang papel ng mga kababaihan sa ministeryo ni Jesus. Sila yung naging mga suporta at disipulo tulad ni Maria na taga Magdala, Juana, Susana, nakasabay-sabay palagi ni Jesus. Sila din yung kakikitaan natin ng malalim na pananampalataya at naniniwala sa gawain pagpapagaling ni Jesus. Tulad ng babaeng ating narinig, ano ang sabi niya? Mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. At gumaling nga siya. Mga kapatid, ang mga kababaihan din ang saksi at walang takot na kasama ni Jesus tulad ng mga kababaihan sa paanan ng krus. Kasama ang kanyang inang si Maria. Sila din ang kasama ni Jesus sa huling hantungan sa kanilang libingan. Babae rin ang unang saksi sa pagkabuhay
ng ating Panginoong Kristo. At yun ay walang iba kundi si Maria na taga Magdala, na kahit ang 4 na ebanghelista ay binanggit siya. Naroon din ang awa niya sa mga kababaihan. Natatandaan ba ninyo yung isang babaeng itinuturing na masama ay akmanang babatuhin ng mga tao hanggang kamatayan? Pero paglapit ni Jesus, sinabi niya, sige, ang walang kasalanan ang unang bumato sa babaeng ito. At isa-isa silang nag-aalisan. Kasabay nito ang isa pang itinuturing na makasalanan, hinugasan niya ang paan ni Jesus ng kanyang luha, pinahira ng mamahaling pabango at tinuyo pa ito ng kanyang mahabang buhok. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon, una, pinapakilala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagpapahayag ng pagpapagaling bilang salmin ng paghahari ng Diyos. Pero ipinapahayag din niya ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at sa simbahan. Nakita ito sa kanyang misyon. Malaking hamon ito sa atin dahil kahit sa ngayon, may mga kultura pa rin tayo na ang mga kababaihan ay tinitingnan pa rin nating second-class citizen, at kahit sa paglilingkod sa simbahan, minsan ang mga kababaihan ay hindi pa nabibigyan ng puwang. Ang ating ebanghelyo ngayon ay pagkilala o sinasabi nating Jesus' affirmation of women and their great role in the church and in our society today. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Gagawa po tayo ng 2 hanay dito sa unahan at maglalapat po ng kandila sa ating mga lieg.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para si San Blas ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristo, kami naligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi sa aming na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaalay namin sa iting tinapay, bibigay buhay itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nga namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong lugod nating awitin ngayon ng panalangin turo sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimpulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kabutihan magpakailanman. Amen.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kainan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, kaalis na makasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga inanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Blas ay maihayag namin at ang itinuro niya ay magawa namin ganapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan din po ang lahat na dalhin ang inyong mga lumang palaspas na binasbasan noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ating susunugin bilang paghahanda sa darating ng Miyerkules ng Abo. Makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina o sa ating mga tagapaglingkod hinggil sa pagbibigay ng inyong mga lumang palaspas. Ang susunod pong misa ay isaganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin.
sa tulong ng iyong mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong liwanag at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo at ipahayag kanyang pagkalinga.